Hi, kamusta na po mga warriors intercessors? Kamusta na yung buhay natin? Ano ba yung mga bandila na ating winawagayway sa oras na ito? Ito ba ay bandera ng pagtatagumpay o bandera ng pagkatalo? Well, I guess many of us would really like to say na bandera ng pagtatagumpay ang ating winawagayway, that we want to really say that, we're winning, we're conquering, we're overcoming, but reality says otherwise. Well, mga kapatid, alam natin ang buhay natin, lalo na po ang Christian life, is a fierce battleground. Araw-araw, oras-oras, meron tayong mga laban, meron tayong mga struggles. Maaaring spiritually, or physically, or emotionally, or mentally, or even financially. Kaya nga, huwag nating kalilimutan na dapat ay babad tayo palagi sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. So Joshua 1:8, it says there, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will be successful." Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsabi nito sa Matthew 26:41. He says, "Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." Alam po nating lahat ng ito na kung meron man tayong pinagkukunan ng kalakasan para mapagtagumpayan ang bawat araw at bawat hamon, ay ito ay nagmumula sa salita ng Diyos at sa kanyang presensya sa pamamagitan nating mga pagsamba at pananalangin. Kaya nga, today or tonight, I would like to share with you one principle or one discipline na dapat ay siguraduhin natin na meron tayo if we really want to be victorious and safe sa buhay natin at sa hamon ng buhay every day. Ano po itong prinsipyo or disiplinang ito na dapat meron tayo? It's the discipline or the principle of being alert all the time. Tama po, bilang warriors, bilang sundalo, bilang anak ng Diyos, we need to have this discipline of being alert all the time. Dapat po talaga meron tayong ganito dahil walang sundalo na tutulog-tulog sa laban, sigurado matatalo. At bilang sundalo ng Diyos, bilang intercessor, we need to be very alert, on guard all the time. We cannot afford to be at ease nor to loosen our guard. Hindi maaari na maging kumpiyansa po tayo at magpatulog-tulog sa laban ng buhay kung gusto natin na patuloy ang pagtatagumpay. Kaya nga, whether we are in a season of peace or fierce battle in life, we need to remain watchful and alert. Bakit? Well, 1 Peter 5:8 would like to remind us that we need to be sober-minded and be watchful. Our adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. This is the very reason why kailangan natin ng disiplinang ito, because we don't really know when will the attack of our enemy be. Tama ba? And although based from personal experience, the enemy usually attacks during or after a victory or accomplishment or success in life. Napansin niyo ba yon sa buhay niyo? Sa akin po, usually kapag blessed na blessed ako sa devotional or sa preaching, titira agad dyan kaaway. Kapag meron tayong mga successful events sa buhay or sa church or sa school or sa office or kung saan man tayo involved, titira agad yung kaaway. Kapag may blessing or may answered prayer tayo, titira agad yung kaaway. Ganito ka-killjoy ang kaaway ng ating mga kaluluwa. Remember what 1 John 10 verse 10 says, "The thief comes only to steal and to kill and to destroy." Ayaw niya po na masaya tayo at ayaw niya na nagtatagumpay tayo, kaya umaatake agad siya para kung magtagumpay man siya ay maudlot ang ating mga pagsasaya. Kaya dapat na alerto tayo sa lahat ng panahon.
Now, in what areas do we need to be alert and watchful all the time? I think I have 4. Number 1 po, maging maingat, maging mapagbantay tayo, be on guard all the time sa ating mga mata at sa ating mga tenga. Let's be watchful and on guard with our eyes and with our ears. Psalms 119 verse 37 says, "Turn away my eyes from looking at vanity." Kailangan po na maging watchful and on guard tayo sa lahat ng nakikita, tinitignan ng ating mga mata at sa lahat ng pinapakinggan ng ating mga tenga or dalunggan. Because not all that we watch, not all that we look at, not all that we read, not all that we hear are beneficial to us. Dapat po alam natin ito. Marami pong bagay sa mga oras na ito, nakikita natin sa TV, napapanood sa mga movies, sa internet, sa games, sa radio, sa music, sa videos, even sa books, magazines, are toxic materials. And they are all dragging us back to our old life and to a defeated kind of life. Marami sa kanila, very subtle, simple lang ang tingin natin. Pero kung hindi natin babantayan yung ating mga mata at ating mga tenga, soon we will be back to our old self at malayo tayo doon sa victorious life na kung saan tinawag tayo ng Panginoon. Hindi kaya ito yung reason, yung hindi mapagbantay sa mga tinitignan at pinapakinggan, kaya marami sa mga sabihin natin marami sa mga mananampalataya ang bumabalik sa pamumuhay na malungkot, mapaghiganti, puno sa galit at inggit? Hindi kaya dahil hindi sila naging alerto at mapagbantay sa pinagtutuunan nila ng pansin at pandinig? Hindi kaya dahil babad sila sa mga palabas at mga musika na puro negatibo ang kwento at linya? Hindi kaya babad sila sa mga salita at prinsipyo at rason ng mga taong hindi naman nananampalataya sa salita ng Diyos? You see, Anne Bront said, "Let us keep a guard over our eyes and our ears as the inlets of our heart." Totoo po ito. Ang ating mga mata at ating mga tainga, ang ating mga ears, sila po ang entry point, sila po ang mga doors papunta sa ating mga puso. So let us be very watchful and on guard sa lahat po ng tinitignan, binabasa, pinapanood at pinakikinggan natin upang hindi po tayo maisahan ng kaaway. Pangalawa, we have to be on guard and very watchful sa ating mga kaisipan. Sabi nga po ng Romans 12 verse 2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect." Pangalawang bagay, let us be alert and on guard and watchful to the kind of thoughts that we let inside our mind. Because not all kind of thoughts are good and beneficial. Marami po sa mga kaisipan, lalo na sa panahon natin ngayon, are very subtle. Akala lang natin, wala lang, simple lang, okay lang. But then, if we are not watchful, it's already poisoning our mind. Marami po talaga ang nakakalason sa ating kaisipan. Maraming toxic thoughts ang nandito na ngayon sa ating kapanahunan. And remember this, the very reason why we need to be watchful sa mga kaisipan na ipinapasok natin sa ating mind is because what we usually think is what we become. Yun po yun eh. Hindi kaya dahil hindi tayo nagbabantay sa ating mga kaisipan, kaya marami sa atin ang bumabalik sa pagkakaroon ng very negative mindset and outlook sa buhay? O kaya bakit marami ang marumi ang kaisipan? Sabi po ni Brian Tracy, "Guard your thoughts carefully. The quality of your thinking determines the quality of your life." And I believe so. Kung ano po ang klase ng isipan natin, somehow ganun din ang quality ng buhay natin. Kaya bantayan po natin mabuti ang lahat ng pinapabayaan natin pumasok sa ating mga kaisipan. Pangatlo po, let us be very watchful and on guard sa ating mga puso. Proverbs 4:23 says, "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." We need to be alert and watchful with the kind of emotions that we let
inside our hearts, because not all emotions are beneficial. Emotions like fear, anger, lust, envy, paghihiganti, unforgiveness, bitterness, these are examples of toxic emotions na hindi natin dapat pinagtatagal sa ating mga puso. Because if we don't watch out, we will be living a defeated kind of life. Remember Ephesians 4:26-27, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Yes, hindi po natin maiiwasan na makaramdam tayo ng mga negatibong emosyon gaya ng nabanggit. But ang pwede nating iwasan is yung pagtagalin natin yung mga negative na emotions na ito sa ating mga puso. Kasi if we will let them sink and reside and stay there for so long, then may iisahan po tayo ng kaaway. Kaya wag po tayo magkimkim at wag po tayo mag-ipon ng mga negatibong emosyon sa puso natin upang hindi tayo magamit at maisahan ng kaaway. Sabi nga ng prayer ni David sa Psalms 51, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Pang-apat po, let us be watchful and on guard and alert sa atin pong mga bibig. Psalms 141 verse 3, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Napakahalaga po na maging maingat, mapagbantay tayo sa lahat po ng lumalabas sa salita sa ating mga bibig. Because again, not all words are beneficial to us. Hindi lahat po ng mga salita ay mabuti at nakakatulong at nakaka-build up. There are words that bring life and healing, while there are words that bring death. Alam po natin yan mula sa salita ng Diyos. And remember this, what we usually say is what we become. Totoo po ito because there's power in our tongue. Kaya nga po mapagbantay tayo sa lahat ng salitang lalabas sa ating bibig. Let's make sure na bago tayo magsalita ay pakaisipin nating mabuti, timbangin nating mabuti kung ito ba ay maganda, mabuti, makakatulong, makakapag-build up or makaka-tear down. Kaya kapatid, pansinin mo, kapag kinakamusta natin yung ibang tao, sabi na, kamusta? Madalas, ano yung sagot nila? Eto, mahirap pa rin, walang pera, lubog sa utang, luya, mahina, gaya ng dati. Kapag ganito po yung ating reasoning or ganito po yung madalas lumalabas sa ating bibig, tila ito ay patunay na hindi pa nabuborn again ang ating mga dila. At dahil hindi pa nabuborn again ang ating mga dila, hindi pa rin nagbabago yung ating mga buhay. At hindi tayo makakaranas ng patuloy na tagumpay. Yun po ang isang katotohanan na dapat ay bantayan natin sa ating mga sarili. Joel Austin once said, we cannot talk defeat and expect to have victory. Amen? We cannot talk lack and expect to have abundance. Amen? We've got to send our words out in the direction that we want our life to go. Tama po ito. Ano ba yung gusto natin mangyari sa buhay natin? What do we want to confess and profess? Doon natin dalhin yung ating mga salita, yung ating mga confession. If we want to be strong in life, in the Christian life, then speak faith-filled words. If we want katagumpayan sa buhay, then speak words of victory, words of strength, word of faith. Dahil again, may kapangyarihan po ang ating mga salita, and what we usually say is what we become. Kaya mga kapatid, let us be alert and watchful all the time. Sa ating kaisipan, sa ating bibig, sa ating mata, sa ating ears, at sa ating puso, kung gusto po natin na magpatuloy tayong maging mapagtagumpay at pinagpala at malakas sa ating buhay bilang anak ng Diyos at bilang mga intercessors. God calls us to live in victory. And we just need to discipline ourselves to be alert all the time and in all of the aspects that we have talk about kung gusto nating maranasan ang katagumpayan na ibinigay na ng Diyos sa atin.
Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito na muli ay nagpaalala sa bawat isa sa amin that we need to be alert, we need to be on guard, we need to be watchful all the time, all the seasons of our lives. Forgive us, Lord, if there were many times na we let loose of our guard at medyo nagtulog-tulog, nagkumpiyansa lang kami sa aming buhay. Kaya because of that, natitira kami at naiisahan kami ng kaaway. Lord, today, fill us continually with your Holy Spirit and help us to instill in us that discipline to be alert, on guard, and watchful sa aming mga isipan, sa aming mata, sa aming dalunggan, sa aming bibig, sa aming puso, all the time, so that the enemy will not be able to come near us nor defeat us. Salamat, Panginoon. Continue to train us as your intercessors, abtik, buhi, madasigon, Panginoon, at palaging itinataas ang bandera mo, Panginoon, ang bandera ng tagumpay sa aming buhay at sa anumang mga sitwasyon. Tonight, as we continue to intercede, Holy Spirit, be with us, lead us to the prayers that we need to pray. At salamat, Panginoon, na ngayon pa lamang ay pinagpapasalamat na namin ang mga katugunan sa mga panalangin ito, because you are a victorious God and you are a God of impossible things. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen.